Sabi nila, ito na raw ang huling araw ng mga inaanak natin na lumapit sa mga ninong at nina para humili ng pamasko. Tayo naniniwala na napaka-generous ng mga Pilipino. Kaya tayo naniniwala ay hindi sila nagtatapo sa kanilang mga inaanak. Pero ang mensahe muli sa atin ng Panginoon na ang pinakamagandang regalo natin ninyo sa inyong mga anak, sa inyong inaanak, ay siyempre ang Diyos mismo. Amen? Ang Panginoon mismo. Mga kapatid, napaka-pamilya nitong alitalin na narinig natin sa Ebanghelyo, yung mago, ang tas, yung tala na siyang nag-guide sa kanila, si Herodes, sa kanyang inggit, na gusto mawala sa landas ng ating Panginoon, at yung mga regalo ng mga mama. Mga regalo na tatlo po gold, frankincense o kamanyang at saka mira na nagsisimbolo, may mga sinisimbolo. Yung gold, syempre, dahil ang Panginoon ay hari. Ang mga mago nga kanilang hinanap ang hari ng mga Hudyo, pero ang nadatnan nila ay hari ng langit at ng lupa. So yun po, buong hari. Ang kamanyang naman ay ang sinisimbolo nito ay ang divinity, pagka-Diyos nitong ating ng sanggol, nitong Diyos na nagtatawang tao. Kasi nga yung aroma, yung smoke na pataas para magpapunta sa langit, divinity. Yung mira naman ay yung ginagamit sa patay para siya ilibing sa mga namatay. Kaya nga yun ang ating mahal na direct si Maria Magdalena at yung ibang mga kababaihan pumunta ng linggo, madaling araw ng linggo para kahiran ng mira. Ang katawan ng ating Panginoon ay hindi nila nagawa dahil inabutan na sila ng araw ng pamamahinga. Hindi na nila pwedeng gawin yun. Pero pagdating po, wala na silipingan ng Panginoon dahil siya ay malimang. Kaya mga kapatid, ito po. Ito ang napakagandang mensahe sa atin. Ang mga bago, tatlong bago na alay ng mga regalo, subalit ang naging balik sa kanila ay panibagong pananaw, ay new vision, So mga kapatid, ito po ang kaulugan ng kapistahan ito, manifestation, ang pag-intindi natin, beholding God beneath the appearance of a baby o na isang bata. Kaya talaga namang mga kapatid, atin talagang nakikita lahat ito dahil sa pag-ibig ng Diyos sa atin at sa hangat niya na tayo ay maligtas. Mararanasan din po natin ang naranasan ng itong mga pantas. Pero kailangan, una, na magkaroon tayo ng ganong desire na matagpuan natin ang Panginoon. Matagpuan natin siya. Ang nakakalungkot na alam ko ay kung minsan dahil na medyo nakatutok tayo sa mga material na bagay at nakakalungkot dahil marami ng pera, mabibili mo na lahat na gusto mo, lahat na gusto mong magkaroon sa buhay, sa pamamagitan ng pera mo, para bang hindi mo na nararamdaman ang pangangailangan sa Diyos. Ganun tayo. Kung saan tayo ay nangangailangan sa Diyos, doon tayo tumatawag sa Kanya. Pero kung ang paningin mo, ang isip mo, kaya ko na ito dahil narami ang pera, hindi mo na nakikita, hindi mo nararamdaman yung kakulangan sa iyo without God. Yun ang nakakalungkot. Di po ba? Yun ang nakakalungkot. Minsan nga, naging tulad na tayo ni Herodes na gusto mawala muna ang Panginoon dahil may gagawin tayo labas sa kanyang utos. So mga kapatid, bakit tayo naririto ngayon? Naririto ba tayo dahil love natin ang Panginoon? Gusto natin siyang marinig, gusto natin siyang tanggapin. Naririto ba tayo ngayon dahil na
nandito lang tayo dahil siyempre, linggo, may kautusan, ipangiling ang araw na linggo at ista, o kaya nandito tayo physically present, pero parang nagiging kumisan, nagiging routine na lang, na again, napakalungkot dahil ang misa ay napakagandang ating pag-aalay sa ating Ama dahil ito ang pag-aalay ng Panginoon at kasama na tayo ng kanyang katawan. Ito po ang banal na misa na napaka-importante para sa ating pamumuhay. Minsan nakatingin lang tayo, tingin ang tingin, pero wala, no? Wala yung concentration kahit sa isang oras lang sana. Wala yung ating wala naman tinatanaw. Pero ba, tingin ang tingin, wala naman tayong tinatanaw. Na napaka-importante, napakahalaga sa buhay natin. So mga kapatid, ang hingin natin ngayon, Lord, increase our faith. Dagdagan mo pa po, Panginoon, ang aming pananampalataya. At sa pamamagitan ng pananampalataya, makikita natin ang Panginoon, ang buhay na Diyos. Hindi lang siya figure in the past. Hindi lang siya nakikita at nababasa natin sa mga pahinaan ng Ebanghelyo. Kundi siya ang ating hari, siya ang Diyos, siya ang buhay, siya ay narito sa atin. Emmanuel, God is with us. So mga kapatid, dahil siya ay Diyos, patuloy niyang ipinapahayag sa atin. Patuloy niyang ipinapakilala ang sarili niya sa atin. Patuloy yung mga ginagawa niya na sa pamamagitan mo, nakikita natin mismo sa mga milagro ng kanyang ginawa. Di po ba? Kaya yung pagpapahayag ng Panginoon, ang pinapahayag niya sa atin ay hindi lang ang kanyang divinity, hindi lang kanyang pagiging Diyos, kundi yung bang way of life. Way of life. Ano yung way of life? Yung bang patuloy na atin siyang hinahanap-hanap. Patuloy yung hangad natin na siya ay matagpuan. Matagpuan natin. At matatagpuan natin siya. Di ba ba? Dito, sa Eucharistia. Amen. Ikaw ang ating kahihiyangan. Siya talaga ang ating kahihiyangan. Sa labas, natatagpuan natin siya sa mga kapatid natin, sa ating kapwa, sa mga nangangailangan natin mga kapatid, nagugutom, mga may sakit, walang tahanan, doon ang ating pagbibigay ng ating sarili sa Kanya, nila. Hindi lang naman pera ang pwede natin ibigay. Marami tayong pwedeng ibigay. Moral support, tapik sa balika, ang ating smile. Nasa smile lang yan na bibigyan natin ng lalaki yung mga nalulungkot. Yung feeling nila ay walang nagmamahal sa kanila. Yung feeling nila, iniwan sila ng mga tao. Inaasahan nila na makasama nila sa kanilang paglalakbay. So mga kapatid, pagnilayan natin ang dito. Pero alam po ninyo, isa na napakagandang pagnilayan natin dito ay dito sa huling bahagi ng Ebanghelyo natin. Sabi kasi dito, huwag na silang babalik kay Herodes, kaya mag-iba na sila ng daan pauwi. Kasi nga, sabi kasi ni Herodes sa kanila, sige, pagkakulo. Pag natagpuan ninyo, balik kayo sa akin, ang sa gayon ako ay makapagsamba. Loko-loko na yun. Gusto lang silang lukuhin ni Herodes. Pero masama ang balak ni Herodes. Kaya dito sa panaginip ay dumating ang mensahe galing sa langit, galing sa Diyos. Huwag na kayong bumalik. Mag-iba na kayo ng landas. Kapatid, maganda rin po ba? Pagkatapos na may matagpuan nila ang Panginoon. May ganun din sana sa atin, no? Pagkatapos na matagpuan natin ang Panginoon,
New Year, bagong taon, bagong buhay. Sana po, huwag na tayong dumaan doon sa daan na yun na dinaanan natin. At huwag na yung style natin na alam natin hindi maganda. Sabi nga natin, narinig natin, style mo, bulok ka. Kaya siguro baguhin natin ang style. Huwag na doon sa daan na tayo nagkasala. Kundi isang style na effective at mamumunga tayo. Di ba ba? Kaya ano man ang posisyon mo, ano man ang trabaho, ano man ang tungkulin na ibinigay ng Panginoon sa iyo, babalik tayo. Pero pagkatapos naman, matagpuan natin siya. Siguro, nandun na rin ang pagninilay natin. Iba na daan. Hindi na yung daan na tayo nagkakasala. Iba na ang style. Amen? Amen. So, mga kapatid, siguro, pag ikaw ay naging sanhi ng paghihirap ng tao, pagkamatay ng tao, baka sa biyaya din ng Diyos, masabi mo, kailangan kong i-repair ang damage na aking nagawa. Kailangan kong magbago. Tingnan ninyo si Zacchaeus, lagi kong halimbawa. Pagkatapos na mag-encounter sila ng Panginoon, nagkatuwang magkaroon ng pagbabago kay Zacchaeus, transformation. Bagong pananaw, a new vision. Sabi nga niya, bibigay ko kalahati ng aking ari-arian sa mga mahihirap at kung may daya manakong sila, apat na ibayo, isa sa uli ko sa kanya. Mga kapatid, ibang laman, ibang style. Amen? Amen. So mga kapatid, nandito tayo sa Eucharistia ngayon. Ang Eucharistia ko ay pagpapalitan ng salita, pagpapalitan ng regalo. Tayo ay humingiin ng awa sa Diyos. Siya ay tumugod sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita na siya nabay natin. Tayo magpapalitan ng regalo. Bibigay natin ang puso natin sa Panginoon. Ibabalik niya sa atin yan nawa. Already joined to His hand. Ang tatanggapin natin ay pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Tatanggapin natin ay ang Diyos mismo. At kung ito ay tinatanggap natin sa puso natin, atin din ito ibabahagi sa ating mga. Ito ang spirito ng Pasko. Pagbabahagi na ng ating pagbibigay ng ating sarili sa isa't isa. Amen. Tumayo na tayo. Sumasang